Sa an May buntag. nalipay ba mo nga niya mo diri karon? Amen. Mga ikog dispensa gamay sa akong tingog kay ni ipikto na gyud. Abi na kog robot ko. Pero dili di ay dotlan day gyapon. No? Pataas ang kamot sa mga amahan nga naa diri karon. Mga amahan nga naa diri karon. Oh, very good. Okay, pataas ang kamot sa mga inahan nga naa diri karon. Pataas ang kamot sa mga inahan. Okay, very good. Pataas ang kamot sa mga anak nga naa diri karon. Okay, very good. Tungod kay karon nga Domingo, pinasahi ni nga Domingo tungod kay atong gi saulog ang kapistahan sa balaan nga pamilya ni Jesus, the feast of the Holy Family of Jesus. Og nasayod man ta kung kinsa ang iyang pamilya, di ba? Si Santa Maria, si San Jose, og siya. So tulo ra sila ka buok. So ang atong tema nag-ingon, the Holy Family of Jesus, the best example for today's families. Ang pamilya, ang balaan nga pamilya ni Jesus, mao ang pinakamaayo nga ehemplo alang sa mga pamilya karong panahona. The readings of this feast talks about the importance of family. Ang atong mga balasahon karon nga Domingo, kung naminaw jud ta pag-ayo ka ganina, no, naghisgot ni bahin sa kung unsa ka importante ang pamilya. Mo agree ba mo ana nga importante ang pamilya? Amen. Mo agree jud ta. Tungod kay walay tao niini nga kalibutan nga wala mataw sa usa ka pamilya. Bisan pag kana nga tao adopted na siya, pero napaingon gyapon siya sa laing pamilya. No? Walay tao nga nabuhi nga walay pamilya. Mo yun mo na? Mao na nga ingana ka importante ang pamilya. Because first and foremost, it is God who instituted the family. Ang Ginoo mao'y nagmugna sa pamilya. Kanus man na niya gimugna? Panahon diha sa kaminyoon. Okay? Walay pamilya kung walay kaminyoon. Amen? Ayaw mo gunahuna nga di man may matawag nga pamilya kay wa man may anak. No? Dili anak ang basihan sa naay pamilya. Okay? Kaminyoon. Daw be father kanang mga kanang nanay pamilya pero wa pa naminyo. Sa may tawagan na. Manang gitawag nga illegitimate families. No? Mga dili lehitimo nga pamilya. Kaya nga naman, because you're not married. That's why it's very important, the sacrament of marriage. Before you start a family, you enter first the sacrament of matrimony or kasal. Amen ba na? Importante kayo na. Kaya bisa kung saan nimo glugos nga pamilya imong tawagan na di na pamilya sa matas Ginoo. Because nga naman, tungod kay walay panalangin gikan sa Ginoo, pinaagi sa kasal. Okay? Si Ginoong Jesucristo nataw sa usa ka tawhanong pamilya. Nasayod ta nga si Ginoong Jesucristo mingon tod ang Biblia nga siya gipadala sa iyang amahan sa kalibutan pero wala sa gibutang sa basurahan. Or wala sa gibutang sa tunga sa dalan. Unya dito sa nidako hangtod nahimo siyang batan-on ug nahimo din siyang hamtong. Wala. Nataw siya pinaagi sa usa ka pamilya. Ato nang naibaw-an dadtong pagsaulog nato sa unang adlaw sa Pasko. Di ba? Nga miani si Ginoong Jesucristo pinaagi sa sabakan ni Birheng Maria. Okay? Pero si Birheng Maria virgin man. Ulay. Okay? Although betrothed na siya, engaged na siya, kang Jose, nga iyang pamanhonon, iyang pangasaonon, pero dili pa sila kasal. Pero God, in His most amazing ways, gihimo nga posible nga si Ginoong Jesucristo dili mataw sa usa ka illegitimate family. Kung dili gitagaan sa Dios Amahan si Ginoong Jesucristo og matawag niya nga amahan og inahan dinhi sa kalibutan. Pero nga naman nga gitawag ang ilang pamilya nga balaan o sagrado
Nganong gitawag man sila nga Holy Family? Nganong dili man lang the family of Jesus? Okay. Posible ba nga ang atong mga pamilya pod mahimong balaan o sagrado? Adunay tulo ka timaan nga ang pamilya ni Ginoong Jesucristo gitawag nga balaan. So ato nang tukion karon nganong gitawag man nga balaan or holy ang pamilya ni Ginoong Jesucristo. Una, ang pamilya ni Ginoong Jesucristo mas sinugtanon sa kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. The family of Jesus is submissive to the will of God. Amen? Nasayod kita nga si Ginoong Jesucristo, si Santa Maria o si San Jose, puro mga masinugtanon sa kabubuton sa Ginoo sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Og ila kining gipakita gihapon diha sa ilang pagkahiusa isip pamilya. Si Ginoong Jesucristo miani sa kalibutan aron pagtuman sa kabubuton sa iyang langit ng amahan. Di ba? Si Santa Maria, sa diyang mipakita kanya si Gabriel, misulti uban sa mapaobsanon nga kasing-kasing, matuman unta kanako ang imong gisulti. Di ba? Si Santa Maria, no? Gignan siya ni San Gabriel nga, ang ingani may tabo. Pero sa gisulti ni Santa Maria, be it done unto me according to your word. Matuman unta kanako ang imong gisulti. So nituman siya sa kabubuton sa Ginoo. O si San Jose, sa diyang giignan siya ni Gabriel, pinaagi sa damgo, nga magmabdos ang iyang pangasawunon nga si Maria, sa anak sa Ginoo, mituman gihapon sa gisulti sa anghel. No, si San Jose mituman gihapon. Ato nang mabasa diya sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 24. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Okay? Take note. Pagmata dayon ni Jose, human og padamgo sa anghel, gihimo dayon niya sa walay langay. Makita nato nga bisan ang pamilya di ay gitawag gihapon sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. No? Ang atong tagsa-tagsa ka pamilya, gitawag tang tanan nga magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw pagsulti nga sila ray magtuman sa kabubuton sa Ginoo, unya ikaw dili kay maglahi kag imo. Kay kung maglahi kag imo, ang kauban namong Satanas. Okay? Kay miingon si Kristo diya sa Ebanghelyo, kung kitsa kato ang magtuman sa kabubuton sa akong amahan, mao ang akong tinuod nga amahan, inahan, igsuon nga babay, igsuon nga lalaki, ug paryente. Kung gusto ka mabilong sa pamilya sa Ginoo, tumana ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Ignay mong tapad, tumana ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ay mong supak-supak. Amen? Ay mong supak. Lisod ang kabubuton sa Ginoo. Pero kinahanglan tumanon. Parehas ra guna nato gud, lisod mo tuman sa atong ginikanan sa ilang mga sugo. Pero kinahanglan tumanon. Ngano man kay makaayo na sa ato, labi na sa ato nga mga anak. Amen mga anak. Kay kung di gani ka motuo, di gani ka magpatuo, magpagahay giga sa imong ulo, ikaw ra may maalaot. Ang imong ginikanan dili alkansi, ikaw ang alkansi. Tubagon ra ka sa imong ginikanan. Asag di lang kay kami pauli naman mi, ikaw paingon papangka. Diba? That's why it's so important. Nga naman, kaysa atong salmo nga gibasa ka ganina sa Salmo 128, nag-ingon din nga bulahan ang nagtahod o nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Blessed are those who obey and follow the will of God. Kinsay gusto ninyo diri mabulahan? Patas kamot. Kinsay gusto ninyo diri panalanginan? Gusto mo panalanginan? Tumana og sunda ang kabubuton sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Mga kaigsuonan, kita ba diya sa atong mga pamilya nagsunod og nagtuman bata sa kabubuton sa Ginoo? Unsa di ay ang kabubuton sa Ginoo, Father?
alang sa mga pamilya. Ang iyang kabubuton nga ang atong mga pamilya magpuyo og magkinabuhi subay sa sugo ug balaod sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo para sa pamilya is nga ang pamilya mismo maoy mag-una sa pagtuman sa sugo ug balaod sa Ginoo. Dili mag-una-una og supak-supak. Amen? Ato nang nabasa ganina sa atong first reading ug sa atong second reading, no? Ikaduha nga timaan nga ang pamilya ni Ginoong Jesucristo gitawag nga balaan. Ang pamilya ni Ginoong Jesucristo masinugtanon sa mga buluhaton sa iglesia ug sa uban pa nga mga buluhaton nga adunay kalabutan sa pagpasidungog sa Ginoo. The family of Jesus is submissive to the works of the church and to other works that glorifies God. Ang pamilya ni Ginoong Jesucristo kanunay nga naghimo og nagtuman sa mga buluhaton sa simbahan o sa uban nga mga buluhaton nga makapasidungog sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo, ang pamilya ni Ginoong Jesucristo mitambong sa matag tuig nga kasaulugan sa pagsaylo. Sa atong gospel reading nga ganina, nanambong daw sila sa yearly nga selebrasyon sa Feast of the Passover. No? Take note, matag tuig sila nagtambong niini ug walay palya nga mitambong niini. Kada tuig, they religiously attend this feast of the Passover. Ang pamilya ni Ginoong Jesucristo walay undang sa pag-involve sa ilang mga kaugalingon sa mga buluhaton, sa templo o sa iglesia. Nganuman, tungod kay nasayod sila nga makapasidungog kini sa Dios nga Amahan nga mauusab ang langit ng Amahan ni Ginoong Jesucristo. Walay palya ang ilang pag-involve, pag-attend sa mga unsaman nga mga customs, mga buluhaton nga gi-require sa ila during their time. They attend. Kay after pagpanganak ni Santa Maria kang Ginoong Jesucristo, nagtuman po siya sa gitawag nga purification rites, no? Kana paghinlo nga kinahanglan ni undergo sa mga babae nga gikan nga magmabdos aron nga they will be considered clean, no? O kini karon sa atong ebanghelyo, every feast of the Passover every year gaana sila. Okay? Pangutana, ang ato bang tibuok pamilya involved ba sa mga buluhaton sa simbahan? Patay. Mao na karon problema. Or pipila or pinili lang sa mga membro sa atong pamilya ang involved. Mao ni ang dakong problema karon nga ginatubang sa simbahan karong panahon na. And I'm not talking to this church only, but to the one holy Catholic and Apostolic Church, the Universal Church, kinatibuk-an nga simbahan. Gamay na lang ang musimba isip usa ka pamilya. Og nagkadaghan ang mga abtik manuroy sa laing lugar og tourist spots isip usa ka pamilya. Ilom lagi mo. Mao ni dakong problema sa simbahan karon. Nagkagamay ang attendance sa simbahan. Pero nagkataas pod ang attendance sa mga sikat kaayo og mga inila nga mga suruyanan. Okay? Mas daghan pa ang mga tao karong panahona magtapok sa mga laaganan kaysa sulod sa simbahan. Di ba? Og ang nakasubo pagyod, gidisguise ni sa kalibutan o gitago sa mga pulong nga family
time. Ha? Wa mo kabantayan na? Wala, Father, kay great ni-enjoy gig kay mi, Father. Lalig on jud among family. Wa mo kabantayan na? Gidisguise sa kalibutan nga, ani mo diri, isip usa ka pamilya na ay 20% discount kung pamilya mo. Diba? Naatay sale, no? Diba? Kung daghan mo pamilya, magkuhan, tagaan ta mo discount. Di na mo magbayad sa entrance. Diba? Maigsoon, atubangon nato ni nga problema karon. Mas daghan pang gasuroy-suroy as a family kumpara sa magsimba as a family. Ayaw gid mo kasuko nako kay mao gid tinuod. Pangutanan ako sa inyo. Ang atong pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo, isip o sa kapamilya, dili ba di ay ni family time? Kinsa man di ay ang nagmugna o naghatag kanato sa atong pamilya? Ang mga nindot ba nga laaganan o destinasyon? Di ba ang Ginoo man ang naghatag nato sa atong pamilya? Ginoo, di ba? Unya nga asa man mo? Ang mga anak ray magsimba. Ang mga asawa o uban ang ilang mga anak ray magsimba. Wadi ang bana kay nagtinapulan. Or baliktad. Ang bana uban sa iyang mga anak wala di ang asawa kay nagmarites. Or worse, ang mga anak ragyod, bisag unsa og bira sa anak sa ilang ginikanan nga musimba, di gid musimba. Nakuha ninyo ang soliran nato karon nga panahon? Nakita ninyo? Makasubo, di ba? Hindi gid makalipay. Paghimo nako aning waliha, nagmukuta in taon ko dani. Kay mismo ako nakakita sa problema sa simbahan karon nga panahon. Kada Domingo, puno ng mga kaliguanan, puno ng mga suroyanan, puno ang mga restaurant. Kaya nagtapok lagi, family time ko no, family banding. Panahon sa ting simba, hawan king lingkuranan. Yun sa man nato pag una-una. Perfect attendance tas mga suroyanan. Ni pagsimba di man ganita ka perfect attendance. Pero klarohon nato ni, dili against ang simbahan nga manuroy mo as a family. Dili against ang simbahan na, klarohon nato na. Importante na. In fact, i-encourage gani mo namo, nga, sige, panuroy mo. Pero ayaw po ninyo itunong po nga panahon sa ting simba. Amen? Wala mo yung kasimba, Father, kaya nangaligo. Grabe sa nangapangaligo. Ito nung git 7:30 buntag. Ha? Father, wala may nagwan, Father, kaya nanglaag mi, Father. Ito nung git nga maglaag, alas 7:30 buntag. Nasabtan ninyo? Ha? Say, mga kulait bitaw? Mga kulait, magkamana sila. Mangutanan mo ko na lang sa ila. Asa man ka? Wala rin ka itong miagi. Father, wala ko, Father. Kaya nagsakit akong ulo, Father. Natunong gid nga alas 7:30 nagsakit imong ulo? Natunong jud nga alas 6 sa gabi sa Merkules nagsakit imong ulo? Diba? O 6:30 sa buntag sa Sabado? Nagsakit ang imong ulo, nagsakit imong tiya, naunsa pa na diya nga sakit. Diba? May pa ang mga tourist spots, may pa ang mga suroyanan, nakabinipisyo pa sa inyong presensya. Pero ang Ginoo, wa gyud makabinipisyo sa atong presensya sa simbahan.
Nganuman, tanawa ganin yung tapad. Unsa kahawa ng simbahan karon. Tanaw ikumpara niyo sa Misa de Gallo. Alas 4:30 sayo kinas buntag maka-attend. Kanina nung 7:30 nga dili kay sayos buntag nakuha na nung ka-attend. The church will not tolerate this nganuman because trabaho sa simbahan nga pahimangnuan tang tanan nga ang atong attitude towards our worship to God is wrong. Sayo pa nga itong priority. Especially, labi na ang kanang attitude nato nga kamulay sa pagsimba. Ba? Kamulang sa na ba mawala nimo kung muuban ka mo simba? Actually, nawala ang pagpalig-on sa imong kaluwasan. Nawala ang imong pagpalig-on sa imong relasyon o sa imong pagtuo sa Ginoo. Na-miss out nimo ang mga importante nga mga butang nga imong madawat panahon sa simba. Ilabi na pagpakikita ni Kristo diha sa iyang balaan nga lawas ug dugo. Dako kaayo atong na-miss out. So ayaw pag-ingon nga nakasabot ang Ginoo. Kay di gid na sabton sa Ginoo. Kay naa na gud siya dinhi. Kamura ang wala. So kita ang absinot. Present permi ang Ginoo. No. Ginahungit sa ato matag Domingo ang balaan nga lawas o ginapainom sa ato ang balaan nga dugo ni Kristo. Kung naa pa lang si Kristo physically, diri karon, sigurado giko, as early as kaganina pang alas 12 kadlawon, nana mo dinhi. Kung nabitay artista mo ani, mag-una-una mag-adto sa ubal. Di ba? Kay madlok man nga maulahin na, di nakakita. Nganong dili man ta magdali-dali pod nga mag-ani sa simbahan, labi na panahon sa Domingo, labi na isip o sa kapamilya. Labong kung tinghatag ayuda bitaw, ipaadto tanan pamilya. Nganuman, kay ikaw linya dito, ikaw linya diri. Kung kinsay makauna natong 5, diha na ta nga linya. Tanawa? Kung mamutos og pagkaon, as a family gyapon, akong talaan si kuan, akong dalan sa akong kuan. Wrong priority. Wrong motives. Sayop nga prioridad ug sayop nga motibo. Kung makigdait kita sa Ginoo sa iyang simbahan, uban ang atong pamilya, mao ka na ang tinuod nga meaning sa family time. Kung makigdait, makig-fellowship ta sa Ginoo dinhi sa simbahan, uban ang atong pamilya, mao na ang tinuod nga family time. Amen? Sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 15, no? Nag-ingon, paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo, kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron maiusa kamo diha sa usa ka lawas ug pagmapasalamaton kamo. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait. Let fellowship rule over your hearts. Pero wala man tay sense of fellowship, God. Wala tay huna-huna nga makigdait, makikita sa atong mga kaigsuunan nga membro diri sa simbahan. Mao nang usahay di ta ganahan nag-ani sa simbahan. Kung mangani manggaling, manguli ra dayon. Ba? Mao pinay ag problemahan ni Bishop nga pag naa ganitay event, humangkaon, sibat. Mura mag-eat and run. Nikaon og didagan ra dayon. Wala na tay fellowship, no?
Bisang ganig panahon sa kalinaw? Ha? Dili man ta ag bakigdait. Kasi atong gihimo, nang gilumba ta og dagan dito sa gawas. Ang uban na nigarilyo, ang uban nagkaon, ang uban nang langhab, ang uban nag-istorya. Panahon sa kalinaw, dapat magtabok-tabok mo diya, oh. Sabta ninyo? Tabok-tabok mo diya ba? Pakig, kumusta? Kung naake nakaaway diha karon nga nagsimba, pakig peace, manang purpose sa peace. Dili kay piste. Kalinaw ba? Anong purpose sa kalinaw? Ipaambit, ingon bi ang celebrante, atong ipaambit sa matag usa ang ilhanang kalinaw sa Dios. Let us offer one another a sign of God's peace. Unsa man ang sign or timaan or ilhanan sa kalinaw sa Ginoo. Mao nang mag-shake hands ta, magkumustahay, magginakusay, no? Ang pamilya unta magginakusay, no? Hi Father, wa minana na Father kaluod kina na Father hi. Tinuod jud na. No, jud na. Kay labi na sa amo maigsoon bitaw upat puro ba mi laki. Alam mo magbiso-biso mi. Murag agpanindog gani imong balibo ang mag ginakusay mi. Murag kalain pa kani. Kay agatiman ay kadumduman namo ang sulti sa among papa ba nga muraman sa mga gibayutan. Ano man to? Pero maugyod unta na ang ideal. Maunta na ang hulagway sa pamilya. Kay dili man na about nga giluod ka or unsa na diha. Tungod kay mo na gisugo sa Ginoo, ipaambit sa matag usa ang ilhanang kalinaw sa Ginoo. Amen? Okay? So mauna nga kinahanglan nga unya sa peace ha, bantay lang maglumba na sa maggawas ha. Bahalag dito mo sa CR pag ginakusay. No? Ayaw mo sa CR pag ginakusay. Unya, tayo sa CR. Paguman, no? Ay, alam po mo, iya lang po mo sa inyong pamilya rapod. Tabok mo ba? Tabok. Kay mo nang uban sa inyo, wagin mo kaila sa mga ubang membro dire. Kay wala mo nag-effort nga mo ila sa ila. Makikhimamat na lang. No? Peace be with you. Peace be with you. Kita na yung kontra, pisti ka. Di ba? Saon. Mao na maigsoon. Pantay lang mo niya ha. Tanawaon gid mo na ako gyud. Ug ang ikatulo nga timaan, nganong balaan ang pamilya ni Kristo. Ang pamilya ni Ginoong Hesukristo hulagway sa pagkahiusa sa balaang Trinidad. The family of Jesus is a reflection of the unity of the Holy Trinity. Okay? Wala gyud tay mabasa sa Biblia nga ang pamilya ni Ginoong Hesukristo nagkagubot o nag-away-away. Sa kung saan mo taktak sa Biblia, wag kay nag-ingon diya nga si Ginoong Hesukristo nagtubag-tubag sa iyang mama, no? Si Jose gilatigo sa bako si Ginoong Hesukristo kay nagpabadlong, wa jud kay mabasa ana. Okay? Mayo pader, wa man siguro gisulat pader. No? Nagpuyo sila kanunay sa kalinaw o pagsinabtanay. Unsaon man nato na pagkabot nga pagkahiusa. No? Kanang magpuyo ta sa kalinaw o pagsinabtanay. Unsaon man nato na para maawat pod nato na. Atong mabasa sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 18, ngadto sa 21, mo ni atong second reading nga ganina. Paminaw. Mga asawa, mga asawa, pataas kamot be. Ang mga asawa, dili to mga kirida ha. Ang mga asawa, aman. Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana. Amen, mga asawa. Patay, mo ni ron. Patay. Sunda og tahura ang inyong bana. Kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon.
Hala. Ingon daw nga mga Kristohanon, nabay asawa diri nga dili Kristohanon? Hala, patay na. Pader, di na lang ginmigtingog, pader, kay unya lang ginakong bana, pader, tanaw din sa ako, pader. Pag ingon mo mga asawa. Ha? Sunda og tahura ang inyong bana. Follow and honor. Honor or respect. Respect din ang pakauwawan ni mong bana. Ha? Father, saan man, Father? Saan ako pagkahod, anak, Father, nga? Labad man po kayo na, Father. Labaw pa ng badlungon po, labaw pa nakabadlungon sa akong anak. Saan ako pagsunod, anak? Maglisod kong sunod, anak, Father. Kay badlungon kayo. Ag-struggle ko. Ha? Mo nang agay tabo, nag-overpower ang asawa, nabaliskad ang bana. Mo na tabo. Pero mga asawa, whether you like it, gusto man ninyo sa dili or gustohon ninyo, mauni ang gisugo sa Ginoo. Panahon nga gikasal mo, nagsaad biya mo sa Ginoo atubangan sa pari nga inyong tahuron ug sundon ang inyong mahimong bana. Asa naman to nga saad? Nawala na, pader. Kay nigawas ang tinuod nga kolor sa akong bana, pader. Ha? Ingon nga mga Kristohanon. Kung dili ka Kristohanon, mo nang lisod kay ka makatuman ani. Ha? Pero kung Kristohanon ka, tungod kay nagtahod ka sa Ginoo, nga imong gialagaran, tungod kay naghatag ka og pasidungog sa Ginoo, bisag pag-unsa na kalabad ng imong bana, paningkamutan ginimo nga mutahod og musunod sa imong bana. Kay nganuman, dili man ang imong bana maoy paninglan sa Ginoo. Ikaw man. Ha? Pangutan-on man ang Ginoo. O ikaw, Mrs. Kuan, minyo man ka ni Mr. Kuan. Ano sige makagsupak-supak? Ha? Ayaw ninyo himuang excuse nga tungod sa kalabad, tungod sa batasan, tungod dili na mo makahimo sa kabubuton sa Ginoo. Ngano man, tungod kay kamo ang maalaot. Mga bana, abi ninyo makaiskapo mo ha. Mga bana, asa mga bana be, pataas kamot. Very good. Murag wala lagi nagpataas. Wait, mga bana din napita. Ato adi ay. Mga bana, ha? Higugmaa ang inyong asawa. Ala, yes, Father Asos, kasayon ra. Kasayon ra na isulti, Father. Lison na buhaton. Mga bana, maunay unang gisugo ni San Pablo, actually, sa mga taga-Episo. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave His life for it. Higugmaa daw mga bana ang inyong asawa. Mga bana, nakahigugma mo sa inyong asawa. Nganong wala man lagi na nariban ilang buhok? Ha? Nganong wala man na nangariban lagi na ilang buhok? Wala na gipariban, Pader, kay musamot ka og kamatay ilang buhok. Ha? Mga bana, tawa mga bana, oh, nahurot na inyong kwarta sa swertres, ha? Mga bana, no? Love your wives. No? Namatoy ka ng patalastas ba? Sa antipara bitaw. Love your eyes. Kani karon, love your wives. Higugma ang inyong mga asawa. Pader, unsaon man paghigugma sa akong asawa, Pader, nga, ambot, Pader, kaniad to nakadumdum ko, Pader, sa among kasal, tao matong gipakaslan, karon yawa man hindi, dragon man ni Pader. Bisan pag igsuon na ni Satanas imong napakaslan, pero sa ngalan nga gipakaslan nimo na, gisaad nimo na sa Ginoo nga imo nang higugmaon, imo nang pakamatyan, buhaton gyud nimo na. Amen mga bana?
Ayaw, mga bana, sa kaminyoon, walay gitawag nga, kwan, naay policy nga nag-ingon nga, no return, no exchange policy. Bawal iuli, bawal ilisan. Ha? Ingon sila, pwede dugangan, Father. Maputol unta ng inyo, ang inyong dugangan. Ha? Maputol unta karon dayon. Magabok dayon. Ha? Kung nagplano mo nga inyong dugangan. Ha? Bitaw, seriously, we do not promote infidelity sa simbahan. Ha? Ayaw mo awat na, Father, tarawa lagi ng uban, Father, o dagan malagi kayo na ilang asawa, Father. Napagbalin mo ito sa ilagaw. Ha? Husbands, remember this. You are called to be faithful. Gitawag mo nga mahimong matinud-anon just as God is faithful. Sama nga ang Ginoo matinud-anon. Be faithful to your wife. Husbands, mga bana, nakadungog mo? Pag matinud-anon mo sa inyong asawa, bisan pag-unsa na sila ka-terror, pero mas terror gihapon kung mga tubang mo sa Ginoo, unya, pag atubang niyo sa Ginoo, wa diha ang imong asawa na, kay tuwa na ka na paingon sa lain. Lain na ang imong gikabisihan. No? Say ato lang nakataw-katawaan ba pero seryoso kay na nga problema sa kaminyoon. No? Manang uban hadlok magpakasal. Kay basik ilisan ra. Kundi magil ilisan dugangan. Be faithful. Okay? Same goes sa mga asawa. Pag matinud-anon pod mo sa inyong bana. Amen mga asawa? Amen. Ambot na lang ini. Amen. Father, istorya ra kada na, Father, kay dili kaminyo. Wala ko nag-istorya based on my experience. I speak to you according to the Word of God. Kung sa gisulti sa pulong sa Ginoo. So kana, kung tistingin ninyo kontra na, kinsay di mga gabaan lagi. Be faithful. Ignay mong tapad. Pag matinud-anon. Ha? Mao nang kamong mga bana, inigulit ninyo unya. Pangumpisal na mo sa inyong asawa, ha? Pangumpisal na mo, isulti na. Pero hinaot, nga dili ta mabiktima anak. Ngano man, kay ang unang atakihon sa yawa, mao ang mga bana. Father, ang ako mang asawa may nag-una-una, Father. Abi lang na nimo ug imong asawa ang nag-una-una. Pero ang tinuod nga senaryo ana tungod kay wa man ka nagpakalig-on isip usa ka bana, maong giatake ang imong asawa. Mao ba nang nahitabo kang Adan o kang Iba, di ba? Wa man nagpakalig-on si Adan kay grabe man ganyang wow gikaayo kang Iba sa iyang nakita kay nakahubo-hubo biya. Siya wow. Di ba? Umaingon ni Bishop at umaingon Domingo, di ba? Wow! Grabe man yung wow. Tuan, nilipot ang yawa. Pinaagi sa bitin. O gitintal ang babae, ang asawa nga si Iba. Okay? Mo na mga bana pagpakalig-on gid mo. Katong gusto mahimong bana pohon, no, mga batan-on. Karon palang daan pagpakalig-on na mo. Ha? Ayaw ginyog tuguti nga makasulod ang yawa sa inyong kaminyoon o sa inyong pamilya. Amen? Ayaw ginyog tuguti. Kaya pag nakasulod gani na, mahimo na ninyong adopted child. Huh? Mga anak! Oh, mga anak. Patas kamot mga anak, be. Sabi ninyo po maka-escape pod mo, ha? Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan. Kusog lang mo iming, kusog pod mo mutubag pod. Sabi dihe. Kusog kayo ta magsingka-singka sa atong ginikanan. Nalimot ta nga labi na sa atong mga mama, no? Ta kay apil man ko na, no? Nalimot ta nga sa siyam ka bulan gidaladala ta sa atong mama. No? Uban sa suporta sa atong papa. Ang uban wa na suportahin sa papa kay nidagan na sa responsibilidad. Ang mga mama,
labi na ang mga mama gyud, grabe, believe kay ko. Siyam ka bulan karga-karga naning kamot nga dili magkasakit, dili maunsa aron dili maunsa ang bata sa ilang tiyan. Unya pagdako tubag-tubagon sa anak. Dili palamukan, palitan sa tanang gusto, no? Nagkagidlay, nagkatuwad-tuwad na og pinangita og kwarta para lang makapalit sa gata sa iyang anak. Unya tubag-tubagon sa iyang anak, nigdako na kay hunahuna sa anak nga nana say lisensya magsukol-sukol sa iyang ginikanan. Niagi man ta anak tanan. Minado ko na. Ako po niagi po ko na. Pero mga anak, timanaan nato ni naay reward kung magtuman ta sa atong mga ginikanan, no? Kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Kung mga anak, kung gusto nato malipay ang Ginoo sa ato, masinugtanon ta sa atong mga ginikanan. Gitanaw din sa mga ginikanan nilang mga anak, oh. No? Og labaw sa tanan, ang isa ka reward ni ana nato is mutaas daw ang atong kinabuhi. Ha? Dili na literal pagsabot ha nga moabot ka og 100 years old, 200, dili na abot pasabot ang ana. Ang buot pasabot nga mutaas ang imong kinabuhi. Mutaas ang imong kinabuhi in a sense nga ang imong kinabuhi pohon maayo ang dagan, dili ka mapaingon sa dili maayo nganuman kay nagmasinugtanon man ka sa imong ginikanan. Okay? Napagikatapusan, mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak kay tingali unyag mawad-an sila kadasig. No? Tinuod man, usahay mga ginikanan, no, ato ging ipakita ang atong otoridad sa atong mga anak, mga sabata, prop, prop, prop. Pero, di ra bagitag angkon na naay mga panahon nga kitay nakatrigger kung unsan ang atong anak karon tungod pod na sa ato Ha, mga ginikanan? Dili tag angkon anang bahina kay abi nato og nagpakaginikanan lang ta. Klaro kay giingon ni San Pablo, ayaw palaguta ang inyong mga anak. Mao nang usahay na ay mga anak nga bisag unsaon gyud maglagot gyud sa ilang ginikanan. Di gid malikayan magbaton og kasuko sa ilang ginikanan. Kay kinsa man ang tinubdan, kinsa may hinungdan anak nga kalagot ang ginikanan. Kay kung ato daw palaguton ang atong mga anak, mawad-an sila kadasig. Mauna, mga ginikanan, ayaw mo katingala ang inyong mga anak tuan na ulipon sa droga, na ulipon sa bisyo, na ulipon sa babae, na ulipon sa lalaki, na ulipon sa bayot, na ulipon sa tumboy, ug sa uban pa nga mga kalibutanon, nga mga butang nga buot mo ulipon nila. Ha, nga naman? Kay kita ang nag-trigger sa ila nga mawad-an sila kadasig sa ilang pagkaanak. Da lagi. O na nga, gipakita ni San Pablo nga balanse ang sistema nga gihatag sa Ginoo, no? Sa pamilya. Balik-balik na natong madungog, kung atong gubaon ang sistema og hapsay nga gitudlo sa Ginoo nato, diha magsugod nga mahimong gubot og bungkag ang atong pamilya. Kung ato ganining balion, ato ning bungkagon ni nga hapsay nga gihatag sa Ginoo, kato akong gibasa ganina, atong bana, asawa, anak, ginikanan, kuba gid ang atong pamilya. Karong panahona, mas daghan pa ang mga gitawag nga broken families kumpara sa mga happy and contented families. Karong panahona, daghan kay mga pamilya nga guba. No? Matod pa sa University of the Philippines Population Institute, usa sa 3 ka batan-on nga Pilipino, 1 out of 3 Filipino youth, nidako nga wala diha ang ilang mga ginikanan. Okay? This is according to statistics, no?
1 out of 3 Filipino youth ni dako nga wala diha ang ilang ginikanan o bungkag ang ilang pamilya. So kung naay tulo ka batan-on, naay usa na nga broken family. Na pila ka batan-on sa Pilipinas. Kasagara sa mga rason mauni. Number 1, nganong nabungkag ang pamilya. Pagtrabaho sa mga ginikanan dito sa layo nga lugar. Ang mga ginikanan na pugos mo trabaho sa layo or manglangyaw sa laing nasod. Di ba? I'm sure nadungog na ninyo si Bishop kanun nga nag-ingon sa atong tanan nga kung mahimo unta gyud, kung mahimo lang gyud unta, ayaw gyud or dili gid unta tamang langyaw sa laing lugar. But pasabot dito unta mo adto sa laing lugar. Kung mahimo lang gyud unta. Kay ngano man kay naay epekto kining mga butanga. In fact, this is number 1. It contributes 45%. Ha? 45% nga rason nga nabungkag ang pamilya tungod kay ang mga ginikanan nagtrabaho dito sa layo nga lugar. Okay, maka-provide ka sa mga gikinahanglan sa imong pamilya. Okay kay na. Okay? Naay messenger, video call, unsa pa na din na uban. Naay chat. Pero dili ninyo mawala ang kamatuoran nga naay gitawag nga unsa man emptiness sa kasing-kasing sa mga anak nga nabilin nga nagapangita sa ilang ginikanan nga gusto makauban ang ilang ginikanan nga walay kwarta nga makabayad para lang makauban ang ilang ginikanan. Ikaduha nga rason, nagbuwag ang ginikanan. That is 38% sa rason nganong nangabungkag ang mga pamilya kay nagbuwag ang ginikanan. Maunang mga panag-asawa, mga ginikanan, before mo moabot sa niana nga conclusion, palihog huna-hunaa sa ikamilyon gyud. Ayaw mo pagdesisyon nga naa mo sa kalagot, naa mo sa pagmahay-mahay, naa mo sa unsa ng negatibo nga pagbati. Kay wa gyud nay kapaignan bisan pag para sa imo win-win situation na. Bisan pag para sa imo daog na kadana. Huna gyud sa ikadaghan. Kay that is 38%. O nga ikatulo nga rason, namatay ang mga ginikanan. That is 17%. Medyo gamay lang. Kaya either pagka nagdako ang bata, no, na something na itabo sa iyang ginikanan, so mo na broken po sila. No? So all these things, no, kinahanglan natong masabtan. O kinahanglan mabalik ang plastar nga gibutang sa Ginoo alang sa pamilya aron ma-restore ang kahapsay o kalinaw sa mga pamilya karong panahona. Wa mo kabantay nga grabe na ka rampant kayo karon ang mga pamilya nga nangabungkag. Very rampant. Nagkagubot ang kalibutan tungod kay nagsugod ni sa kagubot sa pamilya. Daghan maapektuhan kung magkagubot ang pamilya. Ayun yung gunaw na ang problema lang na ninyo ng pamilya. Problema na sa tibuok kalibutan. Matod pa ni Sister Lucia sa Fatima, usa sa tulo ka bata kung asa nagpakita si Santa Maria kanila samtang nagtugway sila sa mga karnero ni adtong 1917 og naghatag og tulo ka mensahe kanila sa mahitabo sa kalibutan. Ingon si Sister Lucia nga ang ikatulo nga mensahe ni Santa Maria kay nagpakita man sa ilaha, no, si Mama Mary. Mao daw ning gisulti ni Mama Mary. A time will come
when the decisive battle between the kingdom of Christ and Satan will be over marriage and the family. And those who will work for the good of the family will experience persecution and tribulation. But do not be afraid, because Our Lady has already crushed his head. Atong hubaron sa Cebuano, muabot ang panahon nga ang katapusang pakigbugno sa gingharian ni Kristo batok sa yawa mahitabo diha sa kaminyoon ug sa pamilya. Ug kadtong maningkamot para sa kaayuhan sa pamilya, makasinati og paglutos og pagsulay. Apan dili kita angay mahadlok kay gidugmok na sa babayi ug sa iyang kaliwat ang ulo sa kaaway. Imagine, since 1917, 1917 pa, gisulti na daan sa Ginoo, pinaagi kang Santa Maria, nga ang katapusang pakigbugno between the kingdom of God o sa yawa mao diha sa kaminyoon o sa pamilya. Karon mga igsoon, nahitabo na. Walang takapantay. Abi natog normal lang na nga kuan. Misunderstanding. Wala nagkasinabot. Nahitabo na. Unsa na karon? Mag 2025 na. Nahitabo na gyud. Nagpahimangno na ang Ginoo nga ang Ginoo dugay na nga adunay bugno mahitabo sa pamilya ug kaminyoon batok sa yawa. Daghan ng mga pamilya ang gibungkag sa yawa tungod sa garbo, kahakog, materialismo, uwag, politika, ug daghan pang mga rason. Apan isip Kristohanon nga pamilya, unsa man ang atong gihimo? Unsa man atong gihimo? Musugot ba ta nga ang atong pamilya na ang sunod mabungkag? Musugot mo? Musugot mo? Dili kita musugot. Diba? Musugot ba ta nga ang pamilya puhon sa imong mga anak, sa imong mga apo? Sila na pod ang mabungkag. Sugot mo? Dili gyud. Abi na kung nag-amen ba amen? Ha? Mao na nga karon nga Domingo kini nga kapistahan sa balaan nga pamilya ni Jesus. Atong hinumduman nga ang atong mga pamilya hulagway sa pagkabalaan sa Ginoo. Mao nga ato kining ipabilin nga balaan. Mga ang atong pamilya hulagway ni sa pamilya ni Ginoong Kristo. It reflects the holiness of God. Pero unsa may gihimo nato, di man balaan ang atong pamilya. No? Usahay pagid ang atong pamilya na puno sa tunglo. Ha? Kaysa panimalay, kusog kayo, mamalikas ang ginikanan, balikaso ng iyang mga anak. Panunglohon. Hoy, mga ginikanan, naarabanay consequence. Kabalo mo unsa? Basaho na to, Sirach, Kapitulo 3, versikulo 9. Sa paghatag sa mga ginikanan sa ilang mga panalangin, naghatag silag kusog ngadto sa mga panimalay sa ilang mga anak. Apan sa pagtunglo nila sa ilang mga anak, ilang giguba ang panimalay sa ilang mga anak. Ayaw mo katingala sa sige ninyong balika sa inyong anak tungod kay gahi kay ulo unsa naginganlan niyo sa inyong mga anak, yawa gid ka, peste gid ka, kulira gid ka, sa sige ninyong balik-balik anak hangtod nga napareha ginagdagway sa yawa ang imong anak. Ang batasan gyapon si yawa. Mao nang matingala ka di na nimo mapugnan ang imong anak. Mga ginikanan, magbantay ta sa atong baba. Sa giingon sa Panultihon 18:24, life and death are in the power of the tongue. Ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang gahom niini naa sa atong dila. Kung magsulti kag kinabuhi sa imong anak, ang imong anak makabaton gyud og kinabuhi. Magsulti kag maayo sa imong mga anak, ang imong mga anak makabaton og maayo. Pero sultihi gani na og negatibo, sultihi na og dautan.
ayaw ka tingala, ayaw ka kurat nga ang imong anak pod negatibo og dautan. Amen, mga ginikanan? Wala magbantay ta. Kinaanay gahom. Anong naamay gahom, Father? Mga ginikanan, timan otoridad biya mo sa inyong mga anak. Ang inyong otoridad nga pagaginikanan, gikan na sa Ginoo. Okay? In fact, sa ministry sa exorcism o deliverance, ang makaginikanan, ang mga ginikanan, pwede gani makahingilin sa yawa diya sa ilang mga anak. Tungod sa ilang gitawag nga parental authority. Tungod sa ilang otoridad isip ginikanan. Kung nagsakit ang imong anak, ilehan sa imong anak. Hinginli ang sakit. Ug mo pahawa gid na. Mutuo na sa inyo. Kinaaman mo'y otoridad. Pero unsa atong gihimo, saputon lang tagamay, mamalikas na ta. Ang atong balay tinunglo na pod. Mo nang ay mong katingala nga nay sige lakaw-lakaw na ng inyong balay. Ang mga gamit ng lutaw, na yung mga diingon nato, kakita ninyo, nga naman, tungod kay, grabing tinunglo ninyo sa inyong balay. Imagine, pagpatukod sa inyong balay, or pagbalhin ninyo sa inyong balay karon, nang hangyo mo sa simbahan, nga inyong pabinditahan, pablisingan ninyo. Unya, kamura gyapoy nagpabalik sa yawa. Ang sa may pulos kung, nga gipablisingan ninyo, Father, naalagi kalakaw-lakaw sa among balay, Father. Pwede anhi-ani mo, Father. Ha? Mauna nga magbantay kita. No? Unya, kamo pong mga anak mo, nagbalik kasaon sa mo sa inyong ginikanan, kay mga perting labara sa ganinyo po. Di po magpatuo. Timan itong giingon ka ganina, ha? Pag masinog tanon ka mo, balansi ang tanan ba? Kaya kung ato ng sundon, wag yo'y mahitabo nga mga tunglo o bisan unsa pa na. Magmalinawon o hapsay ang pagpamuyo sa mga pamilya. Amen? Last na lang ni, kay murag alas 11 naman di, sorry kaya, kay importante lang igayo, balag ko tingog, ako ginigisulti sa inyo. Niadtong December, November something, mga katapusan. No? Na ay nag-anhi diri sa office namo. Na nailan ako to siya, tungod kay nag-message to siya sa ako. Kay nakitaan daw niya ni Father Asol sa KMGS. Kata kayo, glory to God, Father. So, ana daw siya. Kay, ang iyang problema, ang iyang papa, sikat nga mamamarang og albularyo. Ang iyang mama, sikat pod nga mamamarang og albularyo. Karon, 11 sila ka igsuon. No? 11 sila ka igsuon. Namatay na ni ang iyang papa. Basta, dili maayong pagkamatay. Namatay ang papa. Pagkamatay sa papa, ang kahom sa papa, nipasa dito sa asawa. So, ang asawa nagpadayon. So, ang asawa po, during that time, nga nag-ani sila dire, bago lang na matay. Bago lang po nalubong. So, karon ang gahom, ambot, ana paingon. Unya, napulo sila ka mag-igsuon, 11 sila ka mag-igsuon. Karon, naasay tulo ka igsuon nga lalaki nga albularyo na pod og mamamarang. No? Ang uban sa iyang mga igsuon, lakip na siya, naka-experience og mga harassments gikan sa yawa. Ano man, kay siya mismo kato nag-contact sa ako, ang iyang only child, ang iyang isa ka anak, namatay tungod kay nag-suicide. Yun sa pag-suicide, nag-overdose o tumar sa iyang mga tambal para sa iyang depression. Pero sa wala pa namatay ang iyang anak, wala pa nagpakamatay ang iyang anak, misulti na siya sa iyang mama nga naaday lalaki nga itom ang kolor, puwa kay mata, siga kayo, balibuon kuno kayo, maoy sigig sulti niya nga pagpakamatay na, kay ako ka. Siya na, mato na kontak. O ang uban po niyang igsuon, naka-experience po og mga harassment. Ang uban, namatyan og mga anak. No? Ang uban,
nangagapos, nangaputos sa mga utang nga di nagigpakabawi nga hangtod nga nangapriso na gyud. Ang uban nabungkag ang pamilya, no? Ang uban nagkaroon og sakit og uban pa. So in short, ang tibuok pamilya tinunglo. Nga naman, asa nagsugod dito sa ginikanan. Unya karon kay second generation man to sila. Daw bi kay ang tunglo ni adto man sa third generation. Kibali ilan ang mga anak? Ilang mga anak og dili lang sa third generation ni adto, ni abot pa gyud sa ikaupat nga generation. Dito na sa mga pag-umangkon sa mga apo. So gipangharas na sa yawa. So nagdesisyon siya nga muani diri gikan sa Davao, no? Nibiyahe sila, ang uban na maigsoon, taga Bukidnon, taga Cagayan, gitapok niya tanan. Gidala niya diri singuog, ani sila diri. Nagpa-deliveran sila. Surrender nila tanan. Pati ang gamit, katong mga gamit pagpanambal, pagpamarang sa iyang inahan. Surrender tanan. Okay, diri may lingkod. Daghan kay sila nagpanon. Samtang tudlo pa lang ko sa ila, nagkatikisim, nagpasabot sa ilaha kung unsa ning mga butanga. Ang third generation, katong mga anak, o ang fourth generation nga naa datong panahona, no? Nagsugod na og kirig-kirig. Wa pagani ko'y gihimo nagsulti pa lang ko sa kamatuoran, nagkirig-kirig na, giharas na. Samot na pag panahon sa deliverance kay ni-advise ko nila nga kinahanglan nga putlon nato ang gitawag nga generational curse sa pamilya ninyo. Kay nangaharas na mong tanan. Ang ilang kong, ang igsoon god, ang anak, katong sa second generation, ang pinaka oldest nila, buhi pagod, ang edad 73 years old. So, ingana na sila ingana na sila ka tigulang na. During sa deliverance, no? Pag pisik pa lang nako sa holy water, ang uban aksyon naglikay. No? Likay na, di na magpaigo sa holy water. Paglihans, pagbutang sa cross, kinagkurog, hangtod, paghuman gyud sa deliverance. Ang katong third o fourth generation, nag-react na gid og todo. Nanggahi na ang lawas. No, nanggahi na ang lawas, di na nila mapugnan ang pagkurog-kurog. Singgit din sila, Father, hawiran ko diri. Mga babae, pagi kasagara, hawiran ko diri, Father, na, nisaka na, Father, nisaka na. No? Grabe na mong bugno din Pero of course, daog magit permi ang Ginoo. Og na kalingkawas sila. Karon, ang salita po, daghan kayong mga panalangin nga niabot sa mga mag-igsoon sa second generation. Unya ang third o fourth generation, wala na ang mga yawa nga nagharas sa ila. Ngano ako nang gisulti? Because ing anak ka mahinungdanon ang pamilya. Ug asa to nagsugod ang tanan? Gikan sa ginikanan. So ayaw gid mo pagsulti nga tungod mo sa akong anak, Pader, gahi mo ko nag-ulo, Pader, di kinagkasabtan. Ayaw gid pag-ingon na, or moingon po kang, ikaw po nga anak, moingon po kang, ako man ang mamag, Pader, gahi kay ulo po. It involves the family. Mauna, mga igsoon, family is very important. Amen? Please stand.